France says it is more than ready to help the Philippines fulfill its dream of having submarines. French ambassador to Manila, Michelle Bacause, says her country is eyeing to sell submarines to the Philippines. The envoy says this is part of France's strategy. Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na nagre-ready na ang Pilipinas na bumili ng 2 submarine para sa patuloy na programang pinapangunahan ni President Marcos sa pagpapaunlad ng ating depensa, lalong-lalo na pagdating sa dagat. Pero bago natin pag-usapan yan ay pag-usapan muna natin ang kabutihang ginagawa ng Germany para sa mga bansa tulad ng Pilipinas na patuloy na nakararanas ng pangahamak at panghihimasok sa malaki at higanteng bansa na China. Isang frigate kasi ng bansang Germany at isang barko ng supply para sa labanan ang naglayag mula sa Europa patungo dito sa Asia ngayong linggo bilang suporta sa mga kaalyadong nakakaranas ng agresibong kilos mula sa China. Hindi naman isinara ng Defense Minister ang posibilidad na dumaan ang mga barkong ito sa Taiwan Strait, na isang lugar na talaga namang mainit sa mata ng mga Chino. Sa loob ng 3 taon mula nang huling pumunta ang German Navy sa Indo-Pacific region, mas lumala ang sitwasyon sa pandaigdigang politika. Lalong lumalakas ang banta ng digmaan sa rehiyon habang patuloy na binobomba ang Ukraine at Gaza araw-araw. Sa harap ng ganitong tensyon sa buong mundo, makikilahok ang mga barko sa mga military exercises kasama ang mga fleet mula sa Canada, US, Japan, India at France. Ang pangunahing aktibidad ay ang Rim of the Pacific o RIMPAC, isang malaking maritime exercise na pinangungunahan ng US Navy at ginaganap tuwing 2 taon sa Hawaii. Sa RIMPAC ay makakasama rin ng mga barko ang German Air Force. Ang mga Air Force ng France at Spain ay makikilahok sa mga military exercises na lilikha ng isang fleet na binobuo ng maraming European fighter jets. Inaasahang isasama ng Italy ang kanilang aircraft carrier na Cavour kasama ang mga F-35 multi-role combat aircraft sa RIMPAC exercises. Bukod dito, inihayag ng France na plano nilang ipadala ang nuclear-powered aircraft carrier na Charles de Gaulle sa Indo-Pacific ngayong taon. Si German Vice Admiral Jan Christian Kaak ay kamakailan lamang nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa sinasabi nilang agresibong kilos ng China at binigyang diin ang mga alalahanin ng mga kasamang bansa sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, makatuwiran para sa mga bansa sa Europa na maging mas aktibo sa pandaigdigang seguridad, lalo na sa mga kaganapan sa mga nakaraang taon. Ang misyon ng German Navy sa Indo-Pacific noong 2021 ay ang kauna-unahang pagbabalik nila sa rehiyon matapos ang 20 taon ng pagliban sa ganitong aktibidad. Ayon kay James Holmes, isang professor sa US Naval War College, kung ang Eurasia na binubuo ng Europa at Asia ang pinakamahalagang bahagi ng mundo pagdating sa heograpiya, natural lang na tumulong ang mga bansa sa Europa sa pag-ayos ng mga problema sa mga lugar na nasa palibot nito. Ito ay lalo na dahil may mga bansa tulad ng Russia, Iran, China at North Korea na nagiging sanhi ng kaguluhan at problema sa mga rehiyong ito. Sa madaling salita, kailangang makialam ang Europa dahil ang mga problemang nangyayari sa paligid ng Eurasia ay may malaking epekto sa kanilang seguridad at kapakanan. Kasabay nito ay kinumpirma na nga ng Pilipinas at ni Pangulong Marcos ang ikatlong bahagi ng modernisasyon ng militar na kinabibilangan ng pagbili ng kauna-unahang submarine ng bansa. Layunin nito na palakasin ng depensa sa karagatang sakop ng Pilipinas, partikular na sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Roy Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, ang ikatlong bahagi ng modernization ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya kung saan mula sa internal ay napupunta na nga ito sa external defense. Ibig sabihin ay nakatuon na nga ngayon ng atensyon sa pagpoprotekta sa mga teritoryo ng bansa laban sa mga banta mula sa labas. Quote-unquote, maaaring hindi kalakihan ng ating hukbong pandagat,
Pero magkakaroon naman tayo ng puwersa na kayang pangalagaan ng ating mga karapatan at soberanya. End quote. Ito ang naging pahayag ni Trinidad. Ang ikatlong yugto ng modernization plan na binago upang mas tumugma sa pangangailangan ng bansa ay tinatayang magkakahalaga ng 2 trillion pesos o $35.62 billion at ipapatupad sa loob ng ilang taon ayon sa kanya. Ang pahayag na ito ay ginawa sa panahon ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa territorial disputes sa West Philippine Sea. Hindi naman agad masabi ni Trinidad kung ilan ang submarines na balak bilhin ng Pilipinas. Ngunit sinabi niya na tiyak na higit sa isa pa ito. Ipinakita ng France, Spain, Korea at Italy ang kanilang interes na mag-supply ng submarine sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ang Indonesia at Vietnam na parehong nasa Southeast Asia ay may mga programa na para sa mga submarine. Ang una at ikalawang bahagi ng plano para sa modernization ng militar ng Pilipinas ay nakatuon sa mga operasyon sa lupa o tinatawag ding land-centric. Ayon kay Trinidad, ang ikatlong bahagi ng plano ay maglalayong palakasin ang kakayanan ng militar sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro noong nakaraang buwan, sa third phase ng Military Modernization Plan ng Pilipinas, bibili at magpapalakas pa tayo ng mga kagamitan para mas mapabuti ang kakayanan ng bansa na bantayan at protektahan ng teritoryo nito. Kasama na dito ang pagpapahusay sa pagdetect ng mga panganib sa dagat at himpapawid, pagpapalakas ng intelligence o pagkalap ng impormasyon, at pagdevelop ng mga paraan para mapigilan ang mga potensyal na banta lalo na sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang buwan, patuloy ang palitan ng mabibigat na akusasyon sa pagitan ng Beijing at Manila dahil sa sunod-sunod na mga insidente sa South China Sea na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Kasama sa mga akusasyon ang insidente noong Disyembre kung saan di umano'y binangga ng isang barko ng China ang isang barko na may sakay na Chief of Staff ng Philippine Armed Forces. Inangkin ng China ang malaking bahagi ng West Philippine Sea na bahagi ng teritorial na inaangkin ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Indonesia. Counting recap lang ulit tayo, noong 2016 itinakwil sa isang international tribunal ang pag-aangkin ng China sa isang desisyon ng kaso na inihain ng Pilipinas, ngunit patuloy itong tinatanggihan ng Beijing. Habang naghahanda naman ang Pilipinas sa pagbili ng mga submarines, ay patuloy ding naghahanda ang Germany na tumulong. Hindi lang sa pagbibigay ng suporta kundi pagbibigay ng mga literal na supply sa mga bansang katulad natin na inaapi ng China. Kaya naman ang barkong pandigma ng Germany na Baden-Württemberg at ang supply ship na Frankfurt am Main ay patungo sa North Atlantic at dadaan sa Panama Canal patungo sa Hawaii at Japan. Pagkatapos ay magpapatuloy sila sa South China Sea, Indian Ocean at Red Sea bago bumalik sa kanilang bansa sa loob ng 8 buwang paglalakbay. Inaasahan ng Pilipinas na sa loob ng paglalakbay ng Germany gamit ang kanilang warship at supply ay mapapadaan din ito sa Pilipinas upang kahit papaano ay magkaroon tayo ng ilang mga kasunduan o di naman kaya ay makatanggap din tayo ng suporta sa Germany o mga supply na kanilang daladala. Sa kalagitnaan nito ng pagpaplano natin na bumili ng mga submarine sa pangunguna na rin ng Pangulong Marcos. Pero alam naman natin na ang Pilipinas ay hindi pa kailanman nagkaroon ng submarine sa ating kasaysayan. Sa loob ng maraming dekada, ang pagkakaroon ng submarine ay naging isa sa mga pangunahing mitiin ng Philippine Navy. Kaya naman sa wakas, posibleng maisakatuparan ng pangarap na ito sa loob ng susunod na 5 taon sa ilalim ng Horizon 3 na siyang huling yugto at pinakamahalaga sa programa ng modernisasyon ng militar sa Pilipinas. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng submarine ay isang malaking hakbang, lalo na't limitado ang budget ng bansa para sa depensa at may iba pang mga prioridad sa modernisasyon. Bagamat magbibigay ito ng bagong kakayahan sa militar, ang pagkakaroon ng submarine ay nangangahulugan ng malaking hamon sa bansa. Dahilan kung bakit maingat na pinag-aaralan ng Administrasyong Marcos ang kanilang mga opsyon sa pagbili. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatili pa rin ang interes ng Pilipinas sa pagkakaroon ng submarine. Ang mga plano para sa procurement ng mga ganitong assets
ay kasalukuyan pa rin namang dinedevelop. Ang budget ng program ay nasa pagitan ng 70 hanggang 100 billion pesos o 1.25 hanggang 1.80 billion US dollars. At ang mga halagang ito ay kaya lamang makabili ng hanggang 2 submarines. Pero sa kasalukuyan nga, ang pinakamalapit na pwedeng maging supplier ng Pilipinas ay ang bansang France. Kaya naman bukod sa pagtutulak ng kasunduan para sa magkasanib na pagsasanay at pagpapatrolya ng militar, nakikipag-usap din ng France sa Pilipinas tungkol sa posibleng pagbebenta ng submarine, mga fighter plane at iba pang kagamitang pandepensa sa ating bansa. Pero sa susunod na video na natin yan pag-uusapan.